Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click mo na yan, Jeremy's TV Manila. Anyway guys, wala nang bayad o libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So nandito muna tayo ngayon guys sa High Street ng BGC. Ano, dami tayo. Yan. Chill-chill muna tayo guys. Ito yung unang araw o unang labas natin sa taong ito, 2024. So, pinansalan natin yung mga bata, mag-relax-relax ng konti. Kaya dito na tayo nakapag-vlog. Alright? So, ang topic natin ngayon guys, itong controversial ngayon. Itong si retired General Macanas. Tinutugis na ng tinutugis na siya ng PNP o kapulisan dahil daw sa pagkakalat di umano ng fake news. Yan. Kasi nga guys, doon sa kanyang video, actually ito, isang vlogger kasi to, itong si General Macanas, na talagang diehard Duterte supporter to. So, sa isang ano niya kasi guys, sa isang vlog niya, na sinasabi niya na itong si PNP chief, Acorda, at itong si AFP chief, Browner, na hinikayat daw itong si Pangulong Bongbong Marcos na para bumaba na. Dahil itong si Macanas, naniniwala guys sa issue ng pulburon na alam naman natin, pinapakalat ng mga DDS vloggers. So alam naman natin yan guys ha. So yun guys, kinakalat kasi ng mga to na nagpupulburon daw itong si BBM na di umano nagkukukain. Yun ang kinakalat nila. At parang humihikayat pa sa taong bayan na magalit, di ba? Kaya nga nabigyan pansin ito ng kapulisan. So narito ang balita guys, panoorin muna natin para kayo mismo mapanood nyo na tinutugis na itong si General Macanas. Right? So pasok. Vlogger! Ito yung sinasabi ko kahapon ha. Huwag niyong pinagpapaniwalaan itong mga vlogger na to. Vlogger na kumakaladkad sa pangalan nila AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. at PNP Chief Benjamin Acorda Jr. sa isyu ng destabilisasyon tinutugis na ng PNP. May Natasan na ni Philippine National Police o PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. ang kanilang anti-cybercrime group para bugisin itong vlogger na nagpapakilalang isang retiradong general na sandatahang lakas ng Pilipinas. Ito'y matapos ipakalat ng isang retired Army General na nagngangalang Johnny Macanas Sr. sa kanyang YouTube video na kinukumbinsi umano ng PNP Chief at ito si AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magbitiw na sa pwesto. Ayon kay PNP Public Information na Office Chief Police Colonel Jean Pato, walang katotohanan ang nakasaad sa video at ito'y malinaw na isang uri ng paninira at disinformation. Dahil dito, nanawagan ng PNP sa publiko na huwag ipakalat ang video dahil bukod sa wala ng katotohanan ng nilalaman nito, may katapat din itong kaparusahan sa alig sa umiiral na Anti-Cybercrime Act of 2012. Nabatid na ang YouTube page na The General's Opinion ay mayroon ng mahigit 100,000 subscribers at followers. Pakinggan natin, Audrey, ang bahagi ng pahayag. Sa pagkakataon po ito ay nakikiusap po tayo sa ating mga kababayan na mag-ingat po tayo sa pag-propose at pag-share po ng mga information, unverified information at that, sa ating pong mga respective social media accounts. Maging responsable po tayo lahat dahil maaari po tayong maharap sa iba't ibang kaso for spreading unverified and fake news. Yung ating pong GPNP ay nagbigay na po ng utos sa ating anti-cybercrime group and other regional directors and field commanders to intensify the conduct of cyber patrolling and to validate all videos circulating on social media. So yun guys, napanood nyo, di ba? So nagbabala na talaga yung PNP. Pinakikilos na nila yung kanilang cybercrime team para tugisin o manmanan guys, o i-monitor kung sino mga vlogger na nagpapakalat ng fake news. So alam naman natin, galit ang gobyerno sa fake news, di ba? Naalala nito si Eric Celis at itong si Badoy, nung nagsalita sila sa SMNI, di ba?
na sabi nila na gumastos daw ng 1.8 billion itong si Martin Romualdez na speaker natin. Kaya pinatawag sila. So nung naimbestiga na, sabi nila hindi daw validated ang kanilang source. Kaya dahil doon nakulong sila sa Kongreso. Kaya isa na ring lesson to sa mga talagang nagpapakalat ng fake news. Pero ang ano nito ni Macanas, ang sabi niya, opinion lang daw yun sa kanya at kaya analysis lang daw. Pero talaga na mga sinabi niya. At meron siyang video, pakita natin yung video niya guys, na kung saan sinabi rin niya na itong mga anak ni Amy Marcos ay nakikiusap daw kay BBM na umatras na kasi nga marami may hawak na video ng pulburon. Baka daw kahihiyan sa kanilang pamilya. So narito na guys, panoorin muna natin itong si General Macanas. Pasok. Gusto kong magbigay sa inyo ng update doon sa initiative ni Senator Amy na kinakausap niya si PBBM para mag-resign na lang para maiwasan ang pagdanak ng dugo. Yan po, may vlog ko kapon dahil ang mga anak ni Senator Amy kinakausap nila ang kanilang mami na speak up, mama. Do the right thing for the sake of our country and for the sake of Grandpa Marcos Jr. So ngayon, may natanggap akong report na similar to this. Ang sinasabi dito, this is the message, na hindi lang si Senator Amy ang kumakausap sa presidente. May iba't ibang grupo o iba't ibang tao na kumakausap. Ito, basahin ko yung aktor ka. Sir, mag-ready na po tayo. Yan. Kung hindi siya mag-step down na kusa o voluntaryo, gulo po ang mangyayari. Kinakausap na po siya o kinakausap na po sila, Okay. matigas lang si Smugs. Yan po, yung actual text. Na, mayroon pang dagdag pala, short ano lang. Maraming may hawak sa pulburon video at marami ang gustong maglalabas nito kung hindi siya, ibigin, kung hindi siya bababa o mag-resign, including yung nasa abroad. Kaya marami na po ang may hawak nitong pulburon video. Panood nyo, di ba? So talagang malinaw na kapag napanood mo to, wala kang alam, talagang parang makukumbinsi ka o magagalit ka. Kaya Pangulong Bongbong Marcos dahil nga daw sa issue nga na pinupukol sa kanya na pulburon. Kaya ngayon guys, talagang kakasuhan na daw sila ng PNP. So sana nga kasuhan talaga para malaman natin guys, di ba? Kung talagang meron silang pwedeng ikaso sa kanya, lalong-lalo na ang dami ng views to, 100 views, 100k na ang views. Siyempre kung wala kang alam, maniniwala ka, di ba? Na magagalit ka talaga sa gobyerno ni Pangulong Marcos, guys. Pero sabi niya, dahil nga nagpapalusot nga siya, so sabi niya, ina-analyze daw niya yung kanyang video na nagtatanong lang daw. Ganun, di ba ganun din ang palusot nitong si Celis na ni Eric Celis na nagtatanong lang daw pagka talaga na iimbestiga na sila. So panoorin natin ulit kung saan ay sinasabi niya na analysis lang. Alright? So pasok. Okay, ang daming nagtitext, nagtatawag sa akin, nagpapadala ng mga vlogs. Tungkol nga ito, kakasuhan kami. Yung isang text na receive ko kaninang umaga na narinig daw nila sa DZRH, Deo Makalma, na ako daw, baka kasuhan. Baka nga lang naman. May mga vlogs din na ganun. Posibleng kasuhan
So, dalawa ang posibleng ikaso na nakikita ko. Yung sedition at saka fake news. Yung sedition, kaming dalawa ni Captain Dado. Yung fake news, parang ako lang dahil nagpapakalat daw ako ng fake news. So, unahin ko lang muna yung fake news. Meron akong vlog na siguro 5 days ago. Ang aking title is Good News. AFP PNP Generals Convincing BBM to Resign? Question mark. Yun ang aking title. At ang dami nang nanood. In 5 days, malapit na pong 100,000. So, yun ang isang, I don't know, nabasa ba nila itong gobyerno, AP, na nagpapakalat daw ako ng fake news na hindi naman totoo na merong AFP, PNP generals na kumakausap na mag-resign si BBM. Pinanood ko ulit yung video ko na yun. Ni-review ko ba? Nako, very clear yung sinasabi ko. Analysis ko lang ito Sabi ko, opinion ko. Hindi ito akin lang personal, kaya nga opinion. Nagpapayag lang ako ng analysis. So kung Guys, napanood nyo, di ba? So, kayo na ang bahala mag-comment. Malaya kayo mag-comment kung sa tingin nyo. Nag-a-analyze lang daw siya, sariling opinion, o nagtatanong lang siya. Kung sa tingin nyo ba itong mga sinasabi niya sa kanyang vlog, malinaw, di ba? Na talagang parang gusto niya magalit ang taong bayan dito kay Pangulong Bongbong Marcos na naghihikayat. At isa rin itong general, guys, di ba? Ito kasing general na to na lagi itong nanonood kay Maharlika, guys. Kaya siguro naniwala. Kasi ako, guys, nung una, nanonood din ako dyan kay Maharlika. Nung nakikita ko na parang para sa bayan siya, kagaya nung nag-issue siya ng sa mga smuggling, di ba? So naniniwala ako doon na totoo yun na may mga smuggling. Pero nung kalaunan, parang kumikilig na siya sa mga Duterte, kahit na alam naman natin na may mga issue rin sila na hindi pa nasosolusyonan. So nakita natin na talagang hindi para sa bayan pagka gano'n, di ba? Kumbaga talagang dahil galit lang siya sa Marcos, tsaka lang talaga sa tumitilig siya. Pero tingin natin, meron naman iba siguro sa mga sinasabi niya na totoo, pero pag tinignan mo kasi dapat sinusuri mo rin, di ba? Kasi ito, general to, dapat kasi hindi siya masyadong nagpapadala. Unang-una, pag sinabi mong general, siyempre, respetado na yan. Di ba? Marami malayo nang narating. So, ibig sabihin yan, isa siyang leader at pinapasahod pa ng gobyerno kasi pensyonado yan. Malalaki ang pensyon yan, di ba? Kasi tinaasan nga yan ng sweldo ng nakaraang administrasyon. So, kayo guys, malaya kayo kung ano sa tingin nyo. Nagtatanong lang, nag-a-analyze o sariling opinion o ginagalit lang ang taong bayan para sa kanilang mga pinoprotektahan, lalo na, di ba, sa DDS diehard supporter to. So, yan guys, abangan natin kung talagang tutuluyan ito ng PNP, mag-a-update tayo. Alright? So, hanggang dito lamang po. Abangan yung susunod kong vlog. Thank you very much.